Hey guys, sa sini nga video, ma-solve ta isa ka very simple nga problem on mesh analysis. So, ma-focus lang ko sa sa duha ka loop nga problems. So, it is also applicable man sa three loop. So, that would become three equations, three unknowns. Kung two loops ka, mostly two equations, two unknowns unless may ara ka sang dependent nga source. So, let's begin. Let's say we have a circuit nga muna eh. Oh no. Negative and positive. Okay, negative ni. Sorry. Uh, Negative, positive. And meron ta sang resistor. Then another nga voltage source which is plus minus. Okay. So area nga voltage source will become 5 volts. Ari is 2 volts. Ari is 1 volt. And our resistances 4 ohms, 2 ohms, and 5 ohms. So sa sininga sa sininga problem, we will find the power of the 2 volt nga source. Okay, so pangita ko ang power and determine kung provide siya or nag-absorb. So first step again is to introduce mesh currents. So mesh currents dire amo naton nga I1 and mesh currents dire amo naton nga I2. So ang I1 halin dire pakadto dire, of course I1 siya since isa lang man sila. And ang I2 is halin dire pakadto dire amo na siyang aton nga current di nga I2. So on mesh 1, apply ta KVL. So KVL is negative 5 de, halin dire pakadto dire negative 5 volts plus ang are ang voltage dire is 4 ohms times I1 plus ang voltage across sa sini nga 2 ohm will be 2 ohms times, so since I1 then I2 kapag wa dire, okay, I2 sa dire nga direction, I1 pasulod, then the current through the 2 ohm resistor will become I1 minus I2. Okay? So, plus ang voltage sa 2 volt nga source, so ga-enter ta sa negative terminal, so ma-minus ta, minus 2. So, nagbalik na ta sa aton nga ginsugudan, na close na ng loop, then that would become 0. So, that is KVL. Okay, so we have mesh 2. Siri naman, so we will apply halin dire pakadto dire, so nag-enter sa positive terminal sa 2 volt nga source, then that will become 2 positive plus halin dire pakadto dire is ang voltage sa 2 ohm resistor, so that will become 2 ohm resistor times ang current through sa iya is I2 minus I1. So I2 nagasulod dire, ang I1 nagagwa dire, so ang nabilin dire is I2 minus I1 or kagina I1 minus I2 ang dire nga direction. Kaso galing nagsuli ta subong, so that will become I2 minus I1 plus dire is 5 ohm resistor multiplied by the I2. May I2 ang current sa iya plus ang voltage dire is 1 volt. Equal 0 kay na-close na ang loop. So, may na-solve na ta nga or may na-derive na ta nga duha ka equation sa aton nga duha ka mesh. Then we have to rearrange it nga mausar ta ang matrix form. So, first is I1. So, anong I1? 4 ang pares ya, 3 is 2. Okay, so ang I2 is negative ang I2 tapos 2 ohms ang pares ya, so ma-minus 2 ta equals, so ang tanan nga constant sa right side that will become 2 plus 5. So aton nga equation 1. You have aton nga equation 2 from mesh 2, you have I1
Ang I1 is 2. Ang pares ka, so negative I1 siya. So, negative 2. Wala na ibang nga I1. So, plus I2. Ang I2 is pares siya is 2. Okay? And we have 5. So, positive tanan. Equals, sa ilota, ang duwa ka constant, we have minus 1, minus 2. Okay? So, positive sila sa ilo sa piyak, mahimo sa negative. So, let us solve for the I1 kag I2 using two equations with two unknowns. So, we have mode 5, 1. So, ang I1 sa first equation will be 4 plus 2, so 6. Ang I2 is negative 2. And the constant is 2 plus 5, which is 7. Equation 2, we have negative 2 ang I1, so negative 2. Ang I2 is 2 plus 5, so 7 I2. And the constant, negative 1 minus 2 is negative 3. Okay? So, ma-appear na rin nga first nga answer will be the I1. So, the I1 will be 1.1316. So, 1.1316. So, the unit is ampere. And the I2 is negative 0.1053 amperes. Okay, so I1 ta is 1.1316. So, amuning I1 ta, 1.1316 amperes ni. And we have the I2 is negative 0.1053 amperes. So, ginassume ta kagina nga aton nga I2 is sa sini nga direction. Okay, sa sini. So, nakuha ta is negative. So, since negative siya, it is the same as positive nga 0.1053 amperes pero sa opposite nga direction. So, that is just the same. So, ano aton gani kagina nga ano nga ginapangita? So, ginapangita kagina is the power sang 2 volt source. Okay, so sa sini nga branch, we have are, and this is aton nga 2 volt source. So, halin diri ang I2 ta. So, ang I2 is ang iyang value is 0.1053 amperes. And are, we have 1.1316 amperes. Amo na aton nga I1. So again kagina, gin-assume ta nga ang I2 pakadto sa dire sa padalom kaso galing negative ang nakuha ta, so ginsuli ko lang siya pero ginhimo ko positive. So of course ang current dire, so since are gele V times I, okay, ang power. So kinanglan makuha ta ang current through sa 2 volt nga source. So by applying Kirchhoff's current law, so nagasulod ang duwa. So i-add ta sila, ang magwa dire is amo na siya ang current sa sini nga branch. So that will become I is 1.1316 ampere plus 0.1053 ampere. So ang I naton will become 1.1316 plus 0.1053 equals 1.2369 amperes. Okay? So now we will have the power, voltage times current. So 2 volts times 1.2369 amperes. So power equals 2 times 1.2369. So the power is 2.474 watts. Okay? So amo ni siya ang power sa aton nga 2 volt nga source. So the question is, gina-absorb ya
or gina-supplya. So from passive sign convention, we can see nga ang aton nga current nagasulod sa aton nga 2 volt source sa negative terminal. Okay? Tapos, gin-multiply tangin ang current sa aton nga voltage. So, nakuha ta is positive nga value. So, if positive ang value nga nakuha ta and the current enters the negative terminal sa aton nga voltage, then we through passive sign convention, we can say nga this is supplying. So, amo siya ang power sang aton nga 2 volt source kag gina-supplya sa the rest of the circuit.